Ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay tungkol sa nameplate. Ito ay nameplate ng 3-phase motor. Nakita natin ang data ng motor dito sa nameplate. Ang type nito ay 3-phase AC motor. Ang Y3-90A-4 ay code. Ito ay technical designation ng motor. Ang 4 dito, ang ibig sabihin dito ay ang motor ay 4 poles. Ang mga numero na ito ay serial number. Ang IMB3 ay detailed orientation sa frame ng motor. Ang motor nito ay 1.5 horsepower na may equivalent na 1.1 kilowatt output power. Ang arrow, ang ibig sabihin nito, ang motor ay clockwise rotation. Ang 0.77 cosine, ito ay power factor. Ang letter F ay insulation class. So about ito sa insulation ng winding. So may table din tayo dito. So dito nakikita natin sa table na ang maximum temperature ng class F ay 155 degrees Celsius. Then itong IP55 ay sa enclosure. IP stands for ingress protection. Ang unang pipe ay sa solid at ang pangalawang pipe ay sa water. At may table din tayo dito. So ito ang table. So tingnan natin ang pipe sa solid. So basahin natin. Partial protection against dust and similar particles. At ang pipe sa water ay protection against low pressure jets of water. So yan ang IP55. Itong numero na ito ay date kung kailan ginawa ang motor. Itong temp 40 degrees Celsius ay ambient temperature. Ang temperature sa surrounding na advisable place para sa motor. At isa pa, walang nakasulat dito na service factor. So, itong 40 degrees Celsius ang pagbasihan natin sa pag-size ng overload relay. At makikita natin yan sa PEC. So, dito sa PEC, ito ang multiplier. So, ang multiplier ay 125%. Itong motor ay may dalawang electrical frequency. Ibig sabihin, ang motor ay pwedeng gamitin sa lugar kung ano man ang frequency, either 50 Hz or 60 Hz. So ito naman ang speed ng motor. Itong min, the power of -1 ay reciprocal ng per minute. Ibig sabihin nito ay 1,450/1,750 revolution per minute. So, dalawang rotational speed. Since ang motor ay easy motor, ang RPM ay nagbabase dito sa frequency. Kapag 50 Hz ang frequency, ang speed ay 1,450 RPM. At kung 60 Hz ang frequency, ang speed ay 1,740 RPM. At may table din tayo dito. At ito ang table. So, itong motor ay 4 poles. At kung 50 Hz, ang synchronous speed ay 1,500 RPM. At kapag 60 Hz, ang synchronous speed ay 1,800 RPM. So, ang nakasulat na speed dito sa nameplate ay ang rotor speed. So, bakit magkaiba ang speed? Kasi may tinatawag tayong slip or speed slip. So, ang formula nito, isulat natin. So, ito ang formula. Speed slip equals in-sync. Itong in-sync ay synchronous speed. So, itong nasa table. At itong NR, ito ay ang rotor speed. Itong nakasulat sa nameplate. Okay? So, ito ang ating calculation.
So at 50 Hz, ang speed slip ay 50 RPM. At kung 60 Hz, ang speed slip ay 60 RPM. Ang motor ay dual voltage. So nakikita natin 220 volts at 380 volts. Ibig sabihin dito, kung delta connection ang motor, ang supply voltage ay 220 volts. Kung Y connection ang motor, ang supply voltage ay 380 volts. Okay, i-drawing natin para ma-figure out natin. At ito na ang drawing ng delta at Y connection ng motor. So dito sa delta, ang supply voltage ay 220 volts. Ibig sabihin, ang line voltage ay 220 volts. At ang phase voltage ay 220 volts. Kasi equal ang line voltage at phase voltage kapag delta connection. At dito naman sa Y connection, ang supply voltage ay 380 volts. So ang line voltage ay 380 volts. Pero ang phase voltage ay 220 volts. Kasi dinivide natin ang 380 volts sa square root of 3 or 1.73. Okay, i-calculate natin gamit ang calculator. So ito, 380 divided by 1.73 equals, so 219.65, so approximately 220 volts. So yan ang phase voltage dito sa Y connection. So dito nakikita natin na pareho ang phase voltage dito sa delta at sa Y connection. Okay? Ang magkaiba lang ang line voltage or supply voltage. At sa current naman, ang current dito sa Y connection base sa nameplate, ang current ay 2.9 amperes. So ang 2.9 amperes, yan po ang line current. So sa bawat linya ay 2.9 amperes, dito is 2.9 amperes, dito din ay 2.9 amperes. Ang phase current ay pareho din kasi ito ay nakaseries. So ang phase current ay 2.9 amperes. So ang phase current, ang current na dumadaloy sa bawat winding. At ang current dito sa delta, based sa nameplate, ay 4.9. So ang 4.9, yan po ang line current. So ang 4.9, dito natin masusukat. 4.9 amperes, 4.9 amperes, 4.9 amperes. So yan ang line current. Ang phase current ay approximately 2.9 amperes. So i-divide natin gamit ang calculator. So 4.9 divided by square root of 3 equals, so yan, 2.8 amperes. Approximately 2.9 amperes. So ang phase current dito is 2.8 or approximately equal to 2.9 amperes. So ang current sa bawat winding. So yan ang phase current. So nakikita natin na pareho ang phase current sa delta at sa Y connection. Pero sa actual value ng phase current, posibleng bumaba
ang phase current kasi may mga losses. Okay? At hanggang dito na lang mga kaibigan. At maraming salamat sa mga nag-subscribe na ating channel.